Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Ito yung good news. Ito. Sandali. Asan na yun? Ito. Aba, umalis ka muna dyan. 1, 2, 3. Psst. Oh, ito. Okay. Ayan. 1, 2, 3. Psst. Ayan na. Ayan na. Oh, kita mo naman to. Oh. Diba ang taas ng rating ni Pangulong Duterte? 91. Oh, ha? Alam mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, walang presidenteng patapos na ang ratings 91 pa. Ngayon dumaan na tayo sa lahat ng pagsubok. Tulad ng lockdown, yung COVID na yan. At mas matindi pa ang pagsubok dinaanan ni Presidente Duterte sa COVID. Alam nyo kung ano? Pagsubok ng mga dilawan at mga terorista. Isipin mo, lahat ng gawin ni Pangulo masama. Lahat ng gawin niya, lahat ng programa na ginagawa niya ay pangit. Gano ang mga terorista at mga dilawan. And yet, imagine niyo una, approval niya sa curbing the spread of COVID. Oh. Di ba sabi nila? Ano sabi nila? Ang sabi nila sige Duterte, kaya kumalat yung COVID sa Pilipinas dahil hindi nagsara, dahil hindi ganito, hindi ganyan. O niya. O, di ba? O, ano sabi? Curbing the spread of COVID-19, ilan na nagsabing approve sila kay Duterte? 84. Palakpakan! Oh. Ano naman, ang disapprove, 6% lang. Hindi mo lang umabot ng 10%? Ano ba yan? Wala sa eksena? Yun naman, providing assistance or subsidy. Yan yung pinakage nila na wala naman nakakarating sa aming SAP Wala naman nakakarating. Araw-araw sa media yan Wala namang hirap-hirap kumuha ng SAP Hindi nyo naisip to Araw-araw sa media, yan ang banat ng media. Walang nakarating na SAP Walang ayuda. Pero ano ang totoo? 84%. Palakpakan uli. Ibig sabihin, kunwari ikaw yung merong karapatang makatanggap ng SAP. Okay? Kunwari ikaw yun, isa ka sa hanay ng mga masasabi nating may karapatang tumanggap ng SAP at ayuda. Sa 10, 8 ang nakatanggap. Ganun lang kasimple yun. Yung iba, hindi nakatanggap. Kasi kung nakatanggap ka, o kaya sabihin na nga natin, hindi ka nakatanggap, sasabihin mo ba, satisfied ako sa ayuda ni Presidente? Posible. Baka pwede mo pang sabihin nakatanggap ka, sinabi mong hindi ka satisfied. Kasi kulang. Pero yung hindi ka nakatanggap, sasabihin mo, satisfied ako. Meron ganon? So, ibig sabihin, conservative. Conservative pa yung 84% na yan kasi baka yung mga nakatanggap na iba, nakulangan pa. Sinabi nila, ay, nako, kulang ito. Gusto pa namin ng load. Pang Netflix. Di ba? Baka pang TikTok namin. Paano na yon? Isipin mo, 84%. Ito ba taginting? Kawawa naman ng mga dilawan. Iyak na kayo. The President Action. Siyempre, dumating na yung COVID. Paano pagsugpo ng COVID? Satisfied. Pag-provide ng subsidy at saka SAP, satisfied. Paano naman yung ibang mga action niya? Tulad, isa sa mga action niya yung mga quarantine, ganyan-ganyan, yung testing, ni mass testing ni Lunyo, ganyan. Sabi nila, walang ginagawang mass testing. Walang quarantine, kulang-kulang yan, wala. Anong sabi ng survey, ng ratings? 92%. Palakpakan. So, lahat ng mga pautot nila sa media, sablay. Sayang ang pera ninyo. Lahat ng pautot ninyo sa Pinoy Ako Vlog, sablay. Sayang talaga yung pera ninyo. Lahat ng pautot ninyo sa mga kongresista, senador, at saka mga salot na, actually yung pinakasalot niya sa kamera yung Makatae Black, no? Araw-araw walang nakitang maganda yung Makatae Black niyan. Tsaka yung mga aktivista na yan, sayang ang pasahod din nyo dyan. Kasi wala. Paano na yung Dolomites namin?
Hindi effective yung Dolomites nyo. O ha? Nakakasama yung Dolomites. Iyak na kayo. Sorry, pero ano gagawin natin? Kasalanan ba namin to? Kasalanan ba namin na ganito ratings? Ano sagot ni Lenny? Alam mo, ano sagot ni VP Lenny? Sabi niya, tinitira kasi ako ng mga troll nyo eh. Banat ba lusawin si Kong Kwan? Si Kong Kwan tsaka Makatay Black. Oo, Billy Carl Alfaro. So yun ang nangyayari ngayon sa panahon natin ha. Isipin nyo ha. Ang sagot pa ni Lenny, kaya mababa ako kasi kasalanan ng mga troll. Sinuplak nga siya ni Sek Martin. Anong kasalanan ng troll? Wala naman kaming bayaran, troll. Sabi ko nga sa totoo lang, Sek Martin, ako sa inyo, asarin nyo yan. Mahina yung troll nyo. Malakas yung troll namin. Kasi kalokohan eh. Kami pa yung may troll, kami nga yung nagla-live eh. Kahit nga hindi kami magkakasundo. Hindi ba napansin yun? Wala na magkakasundo sa amin. Magkakaiba kami. Pero ganun pa man din. Kasi alam nyo kung bakit? Ito lang unang-una Lenny Robredo. Ang taong bayan, tandaan mo, nanalo si Pangulong Duterte. Ang ibig lamang sabihin noon, ang taong bayan, galit na, o asar na, o buwisit na, dung sa style ng mga trapong katulad mo. Yung yung may libro, yung may salamin. Galit na ang tao dyan sa mga ganyan. Hindi na nadadaan yung mga tao sa ganyan. Yung mga pasalasalamin, padriblo-libro sa tabi. Hindi na nadadaan ang tao sa ganyan. Ang gusto ng tao, yung authentic. Si Pangulong Duterte. Yan, authentic na authentic. Pagod na ako. Diba? Ang to? Ayoko na to. Ang daming problema. Satisfied ang tao. Bakit? Hindi kasi nanloloko. Yun ang hirap kasi sa inyo eh. Pag nanloloko, akala nyo natutuwa ang tao. Hindi. Hindi pa ba kayo nadala? Natalo na nga kayo noong 2016. Inulit pa, inolats pa kayo noong 2019. Hindi nyo pa ba nababasa na ang tao, alam kung ikaw ay nananarado lang o tunay ka. Hindi gusto, alam mo ang tao, Lenny Robredo, makinig ka. Makinig ka, pati yung team mo, sayang yung bayad nyo sa mga chief of staff mo dyan. Tsaka mga PR mo, sayang ang swahod ng mga taga-opisina mo. Ang gusto ng tao ay hindi yung hipokrito. Hindi din gusto ng tao yung plastic o yung trapo style. Ang gusto ng tao, yung sincerity. Wala silang problema kung hindi perpekto ang isang opisyal o isang government official. Ang importante sa kanila, yung authentic. Lagi mong tatandaan yan, Robredo. Ang bihira, Kami alam namin na hindi perpekto si Pangulong Duterte, pero we support. Alam nyo kung bakit? Kasi authentic siya eh. Kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya. Kung ano yung niya, gagawin niya. Pero isipin nyo to dito ako medyo natuwa eh. Sobrang natuwa ako kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte at saka si Sek Tugade, close yan. Kasi magkaedad nga yan eh. I mean, talagang magkabata-bata yan eh. Pero napansin nyo na may nagreklamo ng beep card. Anong sabi niya? Medyo may konting kurot na ginawa si Presidente doon kay Tugade. Sinabi niya ba't ganyan? Tapos dapat merong contingency plan. Kung ako yun, kunwari, barkada ko ito, porket naging presidente ka, gaganyanin mo na ako. Kasi close sila, hindi yan ang tinginan sa isa't isa nyo, boss, hindi. Close yan. Yan ang mga close ni Pangulong Duterte, and yet, the president is so authentic in dealing with problems. Yun yung gusto namin eh. Hindi nyo naintindihan pa rin hanggang ngayon, Alam nyo kung bakit? Kasi hindi kayo nakikinig. Ang lagi nyo lang iniisip,
binabash kayo. Pag may galit sa inyo, binabash kayo, tinotroll kayo. Yan lang lagi nasa isip nyo. Hindi kayo open for correction. O hindi katulad ng Duterte administration. For example, DENR. Kanina press con sila at nagulat ako, inanyayahan ako ni Yusek Benny. Sabi niya, "Oy, boy, sama kami press con ng DENR." Kakagigising ko lang, ayoko, nakiya ako, nakaupad pa ako eh. Nakaganon ako eh, ganyan-ganyan ako, inarte ako eh, may kape-kape pa ako eh. Sabi kong ganyan, makinig ka lang! Di mo naman kailangan magtanong! Di mo kailangan mag-appear! Kasi through Zoom lang naman yun eh. So nakinig na lang ako, pinanood ko yung presentation nila. Sabi ko nga, magaling. Bakit? Lahat ang pinakagusto ko doon, hindi yung magaling sila eh. Hindi yun. Ang gusto ko doon, nakinig sila doon sa mga bitaw ng kalaban. Tulad nun sa Dolomites, ni-research nila. Eto, sagot. Ano pa? Yung sinasabing na natutunaw na daw. Alam mo ginawa nila? Yung natutunaw na nawawala na daw. Ang ginawa nila, pinuntahan mismo nila, tiningnan nila, scientific ang approach na ginawa nila. Kaya nga, ang sinasabi nitong DNR, eto mga bintang ng bintang, nakakita lang ng picture, yun na. Sila mismo, hinukay nila, tiningnan nila, gaano ba kalalim, saan ba yung tinamaan. As in, open sila for correction. Hindi yung sinabi, hindi, troll yan, troll. Wala na nga, troll lang yan. Walang ganun. Doon ako, yun ang naagos daw yung Dolomite. Yun nga eh. Sinabi ng troll, sinabi ng mga bashers, naagos yung Dolomite. Ano sagot nila? Pinuntahan nila, talagang scientific way, tiningnan nila kung ito ba talaga na natanggal. At ito pa, okay? Pinaliwanag nga nila doon kahit yan, araw-araw, mawala. Yan Dolomite, okay? Ulitin ko, kahit araw-araw, tunawin yan ng snow, ng storm, ibabalik yan. Bakit? Kasama yan sa bayad doon sa kontraktor. Sa ang tawag sa madaling salita, may warranty. Buti pa ang mga kontraktor may warranty at jowa wala. Pag nawala na yung pag-ibig, wala na talaga. Ang landi mo. Di ba? Ay nako. Wash out daw. Nako talagang hina ng mga brain.